Yes, sir. Sige. Welcome to Sir Cesar Mansion. Hi! Isend ko sa GC. Hello! Welcome to Lagawi. Lagawi. Hello ka-Unified! This is Romil Pendulat of Unified Product and Services at nandito tayo ngayon touchdown mga ka-Unified dito sa Ifugao. So, andito tayo kasalukuyan sa place na kung tawagin na Ifugao Museum at pinakatawag talaga to is Kiangan Shrine. So, itong place na to is where the Yamashita surrendered site. So, ang daming kwento. Dito mga nag-surrender yung mga Japanese to America, mga ganun siya. So, ang daming kwento, ang daming mo makikita na mga records. What I mean is yung mga background po ng buong Cordillera, specifically dito sa Ifugao. So, yan makikita nyo, meron dyan natin makikita yung yung mga Japanese kung saan dyan din mga namatay dyan. Joke lang. Basta dyan yung pinaka memorable place kasi dyan nangyari daw, sabi sa mga nagkwento dito. Then dyan din sa harap natin mismo, okay, dyan po yung museo natin. Ayan po. And, kita nyo naman, napakalawak, grabe. So, nakaka-enjoy. First time namin dito sa place na to. And thank you sa Unified Product and Services, sa aming business partners dito. Marami pang aabang village na makilala natin yung Ifugao. At andito nga tayo na grabe, bukod sa dami tayong nalalaman, so free pa itong lahat ng travel natin. So halika, ka-Unified, tayo ay papasok sa Ifugao Museum. Yan, lawak-lawak, kung mapapansin nyo, grabe, sobrang green nang nasa paligid. I-view mo na rin sa akin. Yan, sobrang lawak. Yan yung nakikita mo natin. Sobrang lawak, sobrang lamig. Kahit nakikita nyo na mainit ngayon, pero malamig na malamig. Sa mga kasama natin, say hi. Hi! Welcome to Ano yan, house namin? Ito yung native house namin. Replica yan. Actually niya, pinapakita namin na walang nail. See? Ganyan talaga. Pasok-pasok na ganon. The reason for that is, yung lugar namin is masyadong mountainous. Kaya, yung disaster namin landslide, ganyan. So, pagka halimbawa bubuho yung madali siyang mailipat. Lipat ng bahay, madali. Tanggalin mo lang, tapos yung build again. So, pero ganyan yung structure niya. So, noon, once upon a time, yung mga, even tayo, lahat, I think the entire nation, yung natin, yung material para sa mga textile o yung mga damit natin, hindi siya cotton noon, hindi siya ganyan kaganda. It used to be very, very, very hard. At nung kuno. Tapos na-discover nila, mas soft yung balat. And then eventually, buti na lang na-discover nila ang kapo o kaya yung cotton. So this one is traditional wear. Ganda. Yung blouse, 1960s, 50s, yan, meron na yung blouse. Pero before that, wala kaming blouse. Diba? Wala kaming blouse. Siguro parang siko yan, pagka nakita mo yung okay lang, natural. Pero syempre with the arrival of the missionaries, arrival of the Western world, ito na, naging conscious na takpan yun yung mga so hopefully si Sir Ray, madala kayo sa Baguio, madala kayo, nandito na tayo sa Ifugao, sa Sagada, andun siya sa Mountain Province, Kalinga, andun si Wang Od, yung nagtatattoo, yun, buhay pa siya. And then Abra is just near Ilocos, tapos Apayao. This used to be same, pero yan, magkalapit lang yan sila. Magkakalapit yan. Like ito, pag diretsuhin mo yung pinasok nyo na
na road. Pag didiretsahan nyo yun, karating na kayong Tinok. Tapos sa kabila ng Tinok is this one. Kabilang mountain niya eh. O kaya river yung pagitan eh. Ito na siya. Ito, yung kabila, yung makulay, is the funerary blanket ng Mountain Province. Ito naman, funerary blanket ng Ifugao. Hindi to scarf ha, ito ay bahag. Bahag. Yes. Yung ginagamit sa mga ano. Bag pala. Akala ko dito sa Di ba yung nag-asayaw? Pero, Akala ko dito. ito para sa Ifugao ito, Kalinga ito. Pag kami beads na ganyan, that's gatdang. So, iba-ibang grupo yan. So, pagka nakita namin na, ganyan, may mga shells, mga ganyan na embroidery, Kalinga yan, tiga Kalinga pa yan. Pagka may mga ganyan na bola-bola na ganyan, Kalinga yan. Pagka may beads, gatdang. Mayroong talagang Sayang, hindi nyo napanood. Upper garment. Pero yung mga Ifugaos, wala silang upper garment. Yan, Ifugao yan. Pero ito, para sa ibang cultural groups dito sa Cordillera, halimbawa Tingyan, sa Abra, ito naman is sa Kalinga. Pagka may hindi siya naka-close pang lalaki. Pero pagka-close na ganyan, pang babae. Pero kami sa Ifugao wala. Halimbawa si Madam over there, wala siyang yan, Ifugao yan. ganyan pala yung pagsuot nito. Sa baba. Ito naman pang women. So, ito ang Ifugao. Yun, Kalinga yan. So, if you notice, doon sa Mountain Province yan, tsaka Banawe, pagka itong sa Kalinga, pagka lalabas siya sa loom, o doon sa kung saan siya ginawa, kung saan siya na-weave, paglabas niya, ganyan siya ka-plain. Pero yung mga tiga Kalinga, mag-embroider sila ng mag-embroider, ito, tapos lagyan ng mga ganyan na accessories, lalabas na ganda-ganda. Pero originally, pagkalabas sa blue, ganyan lang siya na very plain. Pagkatapos ng lahat ng mga borda-borda na ganyan, yun lang, lalabas na super colorful. Sa amin ito, sa amin yun. Yung sa weaving, yung backstrap namin, pagka lalabas sa weaving, ganito lang yung width niya. Hindi siya lalabas. Kasi pagka yung naka-may frame, alam niyo yung footloom na ginaganon na yun malawak yun. Pero pagka yung backstrap na yung dito lang sa maliliit lang na ganyan. Kaya siya may mga ganyan, hindi siya decorative siya in a sense. Pero actually, yung pinaka-function niya, i-join. Join niya yung lahat. Joinery yung mga yan. Para maging malapad. Para hindi siya masyadong yes, for moma, maybe, for chewing gum. O kaya yun. Bracelet ng mga bukal. Choker. Yan. Ito sa mga lalaki naman nun. Lalaki yun. Ito, Mountain Province. Belt. So, tuwing makikita niyo yung mga matatanda na may belt. Costume. Traditional attire. Yun, kikita niyo, nagaganon yung nila, yung yun, embroidery ulit. May embroidery gagawin para
we're here. First time touchdown dito sa Rice Terraces, dito po sa Banawe, Ifugao. Nakaka-overwhelm, grabe. First time natin dito magka-Unified. At dahil yan sa Unified, business partner natin dito sa Ifugao. At dahil ito ay very historical po, very sikat na sikat po pag sinabing Rice Terraces, hindi lang sa Pilipinas kundi worldwide. At grabe, dahil sa Unified, nakarating tayo dito. Grabe talaga. So, nakaka-amaze yung itsura ng Rice Terraces, yung hangin, lahat-lahat. It's business. Ako po naman sabihin ko sa Unified, basta iba pag yung business natin is, tawag ito, nagkakaroon tayo ng mga traffic na ganito. So, ngayon, i-enjoy muna natin yung travel natin dito sa Rice. Nag-harvest din sila, wala yun. Sa mga lola, dito sa Dainara Beauty. You are always welcome here in Dainara Beauty. So, salamat Unified. Happy Mari ayo. Nung bisita kong problema. Anong ibig sabihin po nun? You are always welcome here in our place. It is good that you came here safe and sound and you go back to Wow! English, fake Amazing. English. Okay, Hindi tayo makapaglaban sa English dito. English is very, oh my God. Thank you po Lola. Ano pong pangalan po ni Lola? Ay, Margarita. Margarita. Ikaw po? Asi Carmen. 83 years old din. Pangalan po? Pangalan ko? Oo. Ay, matay YouTube. Malayo. Yan yung Si Malayo. Tapos si si Lola Margarita. Ilang taon na po kayo, Lola Margarita? 79, 83. Sana abot tayo sa edad nila. Sana, ipanalangin tayo sa Panginoon para makaabot kayo rin. Lahat tayo makaabot ng edad na gano'n. Welcome po sa Banawe. Grabe! Welcome. Hello! Welcome to Banawe. Grabe, ang ganda ng Banawe. Thank you, Unified. Lagawi Ifugao, Banawe. Unified and Ifugao. Thank you, Unified. Ay, grabe yan. Nandito tayo sa Ifugao, Banawe. And syempre, maraming salamat sa ating business partners dito. Stress-free zone ahead. Gusto ko manira dyan. Stress-free zone house. Ganito yung Ifugao house. Wow. Yan yung Banawe Terraces. Alam mo yung hawakan mo lang yung hahawakan mo lang yung puso, parang Dollar na. Dollar na. sa dollar yan. Kaya hindi pwedeng hindi ba yumaman? Okay na. Ito ba yung unggoy namin? Okay. Inside this house, they have their kitchen, they have their sleeping quarters. Wow. They have everything happen indoors. Mm. And then of course, down here, it's more of their living room. And not the Tagalog na lang. Sige, go.
So yeah, so normally ito kaya yan this is a one family dwelling. So a couple and probably 2 to 3 kids, okay na po yan. Pwede matulog dyan, sir? Bahay yan. Ah, bahay. Magkano? How much? Dollar yan. Wow, dollar. Ayan ka-unified, nakaka-amaze ang lugar, di ba? Nakaka-relax, maa-amaze ka sa mga taong na makikita mo at mamimet mo every nagta-travel ka, every makapunta ka sa mga lugar na akala mo hindi mo mapupuntahan. Actually, ang lugar na to, nakikita ko lang ito sa libro. Yung elementary ako, naaalala ko din, drawing ko lang itong Rice Terraces, Banawe. Alam mo yon? So ngayon napadpad na tayo dito dahil sa pagnenegosyo, dahil sa business pleasure natin. So mga ka-unified, akala mo kasi magbubook ka lang ng ticket. Akala mo kasi magre-remittance ka lang. Akala lang natin, di ba? Mag-i-insurance, maglo-loading lang tayo. Pero akala lang palang natin yon. Grabe pala na pag sineryoso natin ng business, dami-daming opportunity pala ang mag-o-open. Mag-o-open yung door sa atin pag ginawa natin ng seryoso ang business. Imagine mo to. Kung hindi siguro natin sineryoso yung business, ginawa ang business at inaral ang business, never tayo makapunta. Oo, pwedeng sabihin natin na nasa Pilipinas lang yan. Pero even kasi sa Pilipinas na nga lang tayo, hindi pa tayo nakapunta sa mga wonder spot or sa mga tourist spot dito sa Pilipinas. Sino mag-aakalang mapupunta tayo dito ng libre lang, libreng travel, alam mo yun? So dahil sa nagagawa ng mga pagnenegosyo natin. So hindi ko naman sinasabi na hindi tayo makakapunta pag hindi tayo magkakanegosyo. Pero iba kasi pag libre, no? Iba yung habang nagnenegosyo ka, nakakapunta ka sa mga lugar habang kumikita ka. Yan yung opportunity na naibibigay ng Unified Products and Services, mga ka-Unified. So, ang dami mong mamimit na tao, matutulungan mo sila, and eventually matutulungan ka rin nila. Ganon yung business natin. Kaya I'm very thankful, I'm very grateful sa business natin with the help of the team, of our mentors, with the business partners natin. Na hindi kasi natin ito magagawa mag-isa. Hindi tayo magiging successful mag-isa. Teamwork tayo. Kaya grabe, all we have to do is mag-go tayo sa proseso. We just enjoy our proseso, di ba? Our process. And then syempre, sundin lang natin yung mga itinuturo. Grabe, amazing. So, saan pa ba tayo mapapadpad ang dahil sa pagnenegosyo? Syempre, marami pa. No? So, hindi ito mangyayari kung hindi tayo magde-decide. At kung hindi tayo nag-decide way back years ago or how many years ago. Kaya, ikaw na nanonood sa aking mga business partners, aralin lang natin, mahalin lang natin ang proseso ng negosyo natin kasi hindi natin alam anong mga kapalit ang makukuha natin at mararating natin. Beyond money yung pwede nating isipin kasi beyond money din magiging results. So with that, i-enjoy din natin. More travels to come, mga kaibigan.